Hi guys, ito po si Master Ang. Guys, today may pag-uusapan tayo. Pero bago ang lahat, pagpasensya nyo na po kung may maririnig kayong ingay o kung sakali mang biglang tumahol yung aso, pagpasensya nyo na po. Pero ngayon, may pag-uusapan tayo tungkol sa mga nagpapapensoy o nagpupunsoy ng bahay at negosyo. Marami po sa atin, kumukuha po tayo ng mga punsoy expert para po ayusin yung mga negative na meron sa bahay nyo at negosyo. Ang problema, hindi lang po alam ng tao. Kapag nagpapapunsoy kayo, tama ba na yung mga ginagawa ng punsoy expert at sinabi ba sa inyo yung katotohanan na kapag pinupunsoy nila yung bahay nyo at negosyo nyo, tama ba yung ginagawa nila? At sinasabi ba nila sa inyo yung mga bagay-bagay na kailangan nyo malaman kapag pinupunsoy nila yung bahay nyo? Pero bago ang lahat, gusto ko lang pong ipaalam sa mga nanonood na punsoy expert, hindi po kayo ang pinatatamaan ko dito. Hindi po kayo. Ang pinatatamaan ko dito ay yung mga nagpupunsoy-punsuyan. Marami na po ang mga lumalabas at kine-claim na sila po ay totoong punsoy expert. At dahil sa pera at dahil sa gusto nilang kumita ng pera, ang nabibiktima dito, yung mga tao na walang alam na kung yung kaharap ninyo ay totoong punsoy expert o hindi. Kaya sa lahat ng mga punsoy expert na nanunood, kung hindi naman kayo at pakiramdam nyo na hindi naman kayo ang tinutukoy ko, huwag nyo kaagad isipin na kayo. Uulitin ko, ang pinatatamaan ko dito, yung mga nagpapanggap na punsoy expert, ha? Okay, itutuloy ko na po. Sa lahat ng mga tao, mag-ingat po kayo sa mga punsoy expert. Kasi yung ibang punsoy expert na pumupunta sa bahay nyo o sa business ninyo para ayusin lahat kung ano bang problema. Kasi minsan, ang mga tao, kapag hindi kayo sineswerte o minamalas kayo, agad-agad ang iniisip nyo ang problema bahay o di kaya business. Yan ang madalas na iniisip ninyo. Pero kung minsan di nyo lang alam, baka sa inyo nang gagaling yung malas eh. Hindi naman yung business, hindi naman yung bahay. Talaga lang may mali lang sa inyo. Kaya lang, since napagbibintangan yung bahay at yung business, yung lugar, kaya siguro ganun ang iniisip nyo, kaya kayo minamalas. Pero sige, assuming na minamalas ang bahay nyo at negosyo nyo, anong dapat nyo malaman kapag kumukuha kayo ng punsoy expert para ayusin yung bahay nyo at negosyo? Ito ang kailangan nyo malaman. Tingnan nyo muna mabuti kung sino yung kaharap ninyo. Anong credential? Sino ba yung kaharap mo? Saan mo kinuha? Saan mo nahanap yung punsoy expert na kausap mo? Kasi minsan, hanap kayo ng hanap, kung nakita nyo lang sa social media, agad-agad naniniwala na kayo na yung kausap mo ay punsoy expert. Pero hindi nyo alam, wala palang alam sa mga punsoy o pensoy. Ngayon, kadalasan sumisingil yan ng mga 20,000. May iba dyan, mga pipitsugin, 5,000. Iba dyan, 3,000 pa nga eh. Pero pipitsuging punsoy expert na hindi nyo alam kung may alam o wala.
Ni hindi nga marunong gumamit ng kompas eh. Opo, may hawak silang kompas pero walang alam. Eh, hindi naman nyo tinatanong eh. Minsan hinahayaan nyo lang eh. Ni hindi nga alam kung yung lugar nyo ay north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, southwest. Common sense. Hindi nyo man lang tinanong kung saan kayo nakaharap. At saka bago kayo magpapunta ng punsoy expert, alamin nyo muna kung anong direction ng bahay nyo, kung saan kayo nakaharap. Kabisaduhin nyo muna yung 8 direction dyan sa bahay nyo. Para kapag kinausap nyo ang punsoy expert, aware kayo kung totoo ba ang mga ginagawa nila. Kailangan alam ninyo. Dahil doon nyo palang mabubuking yung mga punsoy expert na pinapupunta nyo sa bahay. Sinabi ko na po ang totoong sikreto. Alamin kung anong direction ang bawat sulok ng bahay nyo o di kaya negosyo nyo. Dahil kahit na nakakompas yan, baka hindi niya alam kung ano ang direksyon ng mga bahay nyo. Kung minsan, gumagamit yan ng cellphone para hindi siya magkamali. Opo. Kaya kung minsan nadadaya kayo, kung talagang totoong punsoy expert yan, huwag kang gagamit ng cellphone. Gamitin mo yung Chinese compass at dyan magkakabukingan. Opo, pinapaalam ko po sa inyo para malaman ninyo. Panahon na para pahirapan ninyo yung mga punsoy expert na pumupunta sa inyo na para bang ginagawa instant na magkakapera sila. Kaya sa lahat ng mga tao, pinapayuhan ko kayo, alamin nyo muna kung ano ang direksyon ng bawat sulok ng bahay nyo. I-compass nyo gamit ang cellphone nyo. Pagkatapos, kapag kumuha kayo ng pensoy expert, hayaan nyo siyang mag-compass gamit yung Chinese compass niya. Para nang sa ganon, malaman nyo kung totoo ba na punsoy expert yan. Basic yan. Kailangan talaga marunong kami tumingin ng compass gamit ang Chinese compass. Common yan. Kaya ngayon, isa sa dapat nyong malaman at nalaman nyo na. Pangalawa, ang pagpapapensoy ng bahay at negosyo, hindi nyo ba alam taon-taon dapat ginagawa yan? Hindi po ibig sabihin na pag nagpapunsoy ka ng bahay at nagnegosyo, ibig sabihin habang buhay. Ganun na yon. Hindi. Bakit? Kasi every year, nagpapalit ang flying star. Nagpapalit ang ikot ng flying star. Kaya yung iba sa inyo, hindi alam, hindi aware. Ngayon, alam nyo na hindi pinepensoy o pinupunsoy ang bahay na isang taon lang pagkatapos pakikinabangan mo yan sa matagal na panahon. Hindi po. Uulitin ko, taon-taon dapat nagpapapensoy kayo o nagpupunsoy kayo. Dapat ganon. Kaya lang, ang iba sa inyo, akala nyo pag nagpapunsoy na kayo ng bahay, okay na, tapos na. Hindi po. Mali po yun. Kaya dapat po mag-ingat kayo sa mga punsoy expert. At isa pa, dapat po alamin ninyo dyan sa punsoy expert kung may alam yan. According sa 5 elements, according sa flying star, according dun sa tinatawag na 3 element of Feng Shui. Ano ba yung 3 element of Feng Shui? Kapag walang alam, ibig sabihin, ang kaharap mo ay manloloko. Kaya mag-ingat kayo sa mga manloloko na nagpapanggap na nagpupunsoy at may alam. Kasi baka kayo mabiktima, sayang ang pera. Ngayon, sinabi ko para ipaalam sa inyo, para nang sa ganon, maging aware kayo at mag-ingat sa mga manloloko na nagpapanggap na punsoy expert.
expert. Ngayon, meron pa ho kayong dapat malaman. Okay? Marami po sa mga punsoy o pensoy expert na pumupunta sa bahay ninyo, sinasabi, oh, hindi dapat nakalagay ang gamit mo dito. Hindi dapat dito. Madalas ganyan ang mga punsoy expert. Ang tinitira yung ayos ng bahay nyo. O yung ayos ng mga gamit ng bahay nyo. At kung minsan, dahil sa sinasabi nila yung ayos ng bahay nyo, ganito, mali. Kadalasan, may irerekomenda sila ng mga lucky charm o yung mga figurine na ilalagay. O di syempre, dagdag na naman niya sa kikitain nila. Opo, tama. Tama ang narinig niyo. Kung minsan, dyan sila kikita ng malaking pera. Yung mga ilalagay o isasabit. Alam nyo, sa totoo lang, ako, madalas, pag may tumatawag sa akin at gusto magpapunsoy ng bahay, kailangan tinatanong ko, ano bang dahilan? Bakit gusto nyo na ipapunsoy ang bahay? Sasabihin nila, kasi pakiramdam namin, minamalas ang bahay namin. Parang nagne-negative. Mula nung tumira kami dito, parang unti-unti minamalas kami. Tapos tatanungin ko. Siyempre, kailangan tanungin ko. Hindi ko basta-basta tinatanggap eh. Kasi masisira ang pangalan ko. Tapos tatanungin ko, ano ho bang trabaho nyo? Ano bang ginagawa? Ay, wala po kaming trabaho. Ay, wala po kaming negosyo. Eh, paano yung source of income ninyo? Ay, wala lang po. Ano lang, umaasa lang kami sa mga bigay-bigay ng mga tatay namin, nanay namin, kamag-anak namin. I'm sorry, reject na. Hindi ko na ipupunsoy kahit may pera sila. Kasi minsan kahit na yung mga ganun tao, may pera yan, willing magtapon ng pera, pero hindi ko na po tinatanggap. Nire-reject ko na. Kasi hindi naman malas yung bahay. Ibig sabihin yung kausap ko malas. Walang gustong gawin sa buhay ko, hindi umasa. Meron pa. Yung iba naman po, ganito. Makinig kayo. May iba naman gusto magpapunsoy kasi minamalas daw yung bahay at negosyo. Either pwedeng business, pwedeng bahay, minamalas daw. Minamalas? Bakit po nyo nasabing minamalas? Eh kasi po, hindi maganda nararamdaman namin, hindi maganda yung nababibes namin dito sa bahay at negosyo namin, dito sa business, dito sa opisina o dito sa planta. Bakit po? Eh nagkakaroon kami ng problema sa pera. Okay. May problema sa pera. Okay. So, kung may problema kayo sa pera, anong ibig sabihin nun? May problema dahil mabilis lumabas yung pera? May problema dahil may problema sa trabaho, may problema sa negosyo? Ay, hindi po. Kasi nagsusugal kami, natatalo kami sa sugal. Hindi na. Hindi ko na tatanggapin ang client na gusto magpapunsoy. Kasi kung minsan, marami sa client, kapag hindi marunong humawak ng pera, kadalasan ang pinagbibintangan yung bahay. Hindi kayo marunong humawak ng pera, tapos eto kayo, magpapapunsoy kayo. Eh sino ba talaga malas? Yung bahay o ikaw na mas tinututukan mo ang pagsusugal kaysa pahalagahan ng pera? So, yan yung mga ganyan na ayokong ipunsoy. Marami pa ho Kasi pag inisa-isa ko, aabutin tayo ng matagal. Pero yun po ang ugali ko. Hindi ako nagpupunsoy ng bahay basta-basta. Sa maniwala kayo o hindi. Hindi talaga. At ayoko manloko gamit ang pagiging punsoy expert ko. Kasi ang mga punsoy expert, yan ang gusto nila. Yung puntahan ang bahay nyo, kahit na wala namang problema yung bahay nyo, sasabihin nila may problema. Opo, marami po mga punsoy expert na manloloko. Naniningil ng 20,000, 30,000, 40,000, 80,000
90,000, 100,000, depende sa estado ng buhay nyo. Pag nalaman niya na isa kayong negosyante, malamang baka 50,000 ang sisingilin sa inyo. At isa pa, nagmamadali. Kung minsan 1 oras, o minsan 30 minutes, tapos na daw, napunsoy na yung bahay. No, mali. Maling-mali. Hindi po ganyan na pinupunsoy ang bahay. 30 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Case to case. Pero madalas may mga ibang punsoy expert nagmamadali. At kadalasan, ang style nila may ritual daw. May ritual. Magla-light ng candles na may kasamang pagkain. Pagkatapos, magtuturo-turo lang ng problema. Pagkatapos, maglalagay lang ng konting lucky charm at aalis na. No, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Maraming manloloko na punsoy expert. Marami. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, sige, hahayaan ko kayo na mabiktima ng mga pensoy expert. Pero ako ang nagbuburgal ng totoo. Ine-expose ko sa inyo ang katotohanan na maraming mga punsoy expert na nagte-take advantage. Yung mga marurunong, nagte-take advantage. Kadalasan, yung mga marurunong, yan yung mga magagaling na manakot. Tatakutin kayo gamit yung mga bahay nyo para nang sa ganon, malaki ang makukuha nila. Alam nyo, guys, ganito na lang. Hindi naman talaga necessary kailangan ipapunsoy ang bahay. Depende na lang yan. Tingnan nyo muna ang sarili nyo bago nyo pagbintangan yung bahay nyo at yung negosyo nyo na malas. Tingnan nyo muna ang sarili nyo. Humarap muna kayo sa salamin. Sabihin nyo kung talaga bang totoong malas yung bahay at negosyo. Tingnan mo kung paano ka sa pera, kung paano ka magtrabaho, kung paano ka magsipag, kung paano ka mag-handle ng problema, at kung paano ka makitungo sa kapwa. Tingnan mo muna. Baka sakali na sa iyo ang problema na pagkakamalan mo lang na malas yung bahay at negosyo. Pero ang totoo, ikaw ang malas. Kaya kung ayaw mo mabiktima, biktima ka na nga ng katangahan mo, biktima ka pa ng punsoy expert. Sobrang malas naman. Totoo, biktima ka ng katangahan mo. Tanga ka sa buhay. Tanga ka kung paano humawak ng pera. Tapos eto, kukuha ka pa ng pensoy expert na magpupunsoy ng bahay mo. Tapos niloko ka pa. O di double tanga. Ang sakit, no? Pero talagang ginawa ko tong video nito para gisingin kayo sa katotohanan. Mag-ingat sa mga punsoy expert. Maraming manloloko na walang alam sa 5 elements. Walang alam sa yin-yang. Walang alam sa pagbilang ng hagdanan. Kung ano ba ang totoo, kung malas ba o hindi. At hindi alam ang ginagawa para paikutin ang 3 element ng pensoy. At hindi marunong sa 8 direksyon na north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, southwest. Lahat po yan, yung mga 8 direksyon na yan, ay may element din yan. Halimbawa, bigyan ko hindi ko itutuloy. Halimbawa, north, water, south, fire, east, wood, west, metal. Hanggang doon lang ako. Kasi yung ibang punsoy expert hindi alam ang element ng direction. Kaya kung minsan, wala silang nagawa sa bahay nyo. Sa lahat ng mga nanood, sa maiksing video nito, sana may nakuha kayo. At ginising ko kayo sa katotohanan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Sabi nga, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Maraming salamat.